Ayan po mga bayan. Ito na yung pinaka-final alignment. At tingnan nyo naman yung semento mga bayan. Oh. Grabe yung quality. Gusto po. Tsaka may adobe pa yung ilalim nito. Oh. Tingnan nyo mga bayan. Oh. Ganyan. Grabe ang quality. Talagang bayan, narito tayo ngayon sa Marikina Flood Control at ngayon may si tatay na taga rito. Interviewin natin kung gaano katibay ang gawa ng diskaya. So tayo, makwento niyo po yung mismong kay diskaya na gawa, yung sobrang taas na. Ayan po mga bayan, makitang kita natin. So ang ilalim pala niyan tay, lupa din. Lupa. Pero may matibay ang ilalim niyan, yung pinakabakal niyan. Opo. Kaninong project po yan yung pinakamatibay sa ilalim? Sa yung kay ano nga yan, yung tinayong yan. Ito, yung mataas. Yung kay Diskayang yan. Kidiskaya. Maano yung ilalim niya, Matibay. Masinsina ang simento niya sa ilalim, ang bakal niya sa ilalim. Okay, diskaya din. Kaya lang, opo. yung ibabaw, ang sablay. Bakit sablay tayo? Yung Lupa? tambak ng lupa, Opo. baka hindi pinitpit. Okay. Kaya medyo may alon-alon sa pinakatok-tok. Oo, kaya nagputukan yun. Tapos Opo. ang bakal na nakaporma dyan sa ibabaw niya, yung pinakakasada, madalang. Layo ng pagitan niya. Opo. Kaya lumubog yung karsada. Okay. Kaya maraming bitak-bitak tayo. Yung pader na yan, yung parang may kawayan na design. Hiwalay na. Ang laki-laki ng singaw eh. Na-slide na ganun. Yung dating pader, hindi giniba. Pero yan, binaunan din ng, ano yan, pile. Yung, ano Sheet yan. pile. Oo. So yung sheet pile na ito tayo, yung kaharap, kidiskaya pa to sa Japanese na to? Sa Japan yan. Japan na to yung baba? Hapon yan, Oo. hapon. Okay. Itong baba? Ay, nasa baba, hapon eh. Japan na talaga yun mga bay. Ayun o, Iba yan. napakatibay. Bawat Ang lalak. Baon na baon yan. 24 pm yung haba bakal na niyan. yan. JB noon dyan, ang haba. Tsaka bakit nakita ko tayo doon sa, di ba, sheet pile. Sa likod, mayroon pa nakagano na bakal. Same din yung haba. Napaka din. Yan. Baliktaran, opo. Di magkaano yan, Opo. sulot na ganun yan. Opo, sulod. May lock Kasulot yan, yan. may lock. Tsaka sabay binao, no? Kaya grabe, mga 24 feet? Ang lalim, ang haba niya. ang haba. Grabe, no? Kaya tignan mo nakalitaw, parang dos lang. Pero yung ilalim, Mga napaka 20. 20 feet. Nakabaon mga bayan, kaya napakasulid. Hindi gaya sa atin rito, mga local contractor, hindi naman tayo naninira. Nasa 4 feet lang nakabaon. Dating nakabuod nga rito eh. May Nasa clip. 8 feet lang eh. 8 feet lang. Kaya pag yan nahukay ilalim, gumagano. Guho. Yan, hindi. Dahil kasi bukod sa malalim na, yung tabi niya, tinatawag ng mga malalaking bato para illegal kalimutan ng agos. Tubig. Opo. So, ano masasabi niyo po tayo dito sa itong Japanese flood control na ito? Malalaman natin yung pag binaha. Kung ikukumpara mo naman doon sa gawa ng Diskaya doon, napakalayo na Opo. So nakita nyo naman tayo, no, yung mga rebars dito at saka sheet pile na binaho, no? Yung haba, no?
Ang Nakita tindi. mo sa ibang lugar, angat na angat ang seat pipe. Opo. Tapos ang nakabaon pala ay ang ilang kakapiraso lang. Kaya, yung nandoon yan dating nakabuo, ito, mamapay na ganun na. Ah, 8 lang ang haba nun. bumaling na sa ilog kasi yung baon nga ay mababaw. Tsaka maikli. Maikli lang. So, Kaya mahirap po mapatagil. iba kasi pag Tsaka isa pa, ang kalatibayan yan, yung pinaubahan, may lock. Nakalaki yan, hindi maghiwalay. opo. Tsaka baliktaran tayo, no? Tsaka ang kakapal mga bayan, yung bakal na binaon, sheet pile na binaon. Yung haba ay nasa 24 feet. Grabe. Kaya ang presyo kasi nito ay kulang-kulang 10 billion mula rito sa Marikina City hanggang Pasig sa may Eastwood. May Eastwood. Opo, banda. Yung may bridge doon tayo. No. Yung may mga disenyong mga malalaking kawad. Ayan. So maraming salamat tayo. So sa tingin nyo tayo sa itong Japanese flood control na ito hanggang ilang taon kayo ito masira? Nako. Baka sira na tayo. Baka wala na tayo dito sa mundong ito. Baka nga wala na tayo, hindi pa yari. Oo, hindi pa eh. Hindi pa matapos. Wag naman. Hindi, matagal pa yan. Matagal pa. Mga 30 pa yan. 2030. Hindi, sabi niya supervisor na nakausap ko, 2028 daw na nilang mayari. Ito side lang na to. Ng 2028. 2028. Itong side na to. Ito side na yun. So kabila, sa Ay, yung kabila. Tatapusin pa yan. Wala pang inaali. Ito lang, sinalangan sa itong side mga bayan, sabi ng engineer, ayan. pipilitin daw nilang mayari yan ng 2028 yung side na to. Kaya pa na yung overtime din yan. Kahit gabi tayo may pasok. Oh my God. Grabe. Nagbubuhos. Nagbubuhos doon. Yan Sa yung lubo pader. na yan. Doon. Sa unahan. Ganyan katindi yung gawa ng hapon mga bayan. Dito sa flood control dito sa mismong Marikina. Yan oh. Ang kapal. Tibay nito mga bayan. Itong mismong retaining wall dito sa flood control. Ayan oh. Sana all. Grabe, ang sulit. Kita nyo yung texture ng semento. Grabe. Oh, mga bayan oh. Ibigan nyo yan. Napakatindi. At napakatibay. May mga ano siya, may mga PVC na nakalagay dyan sa mismong retaining wall. Yan po yung daluyan ng tubig galing rito sa pagmumulan. No? Napaka quality talaga pag ito. Pero yung manpower nila mga bayan, mga Pilipino, baga sinusupervise lang sila ng Japanese engineer at Filipino engineer, no? Ayan, kadalasan nag-supervise dito mga bayan yung mga Filipino engineer na nagtrabaho dyan sa Tuyo at Shimizu. Two Japanese contractor na nag-join rito, no? Para pagandahin at patibayin itong pang long term solution, itong Marikina flood control. Sana all. Wala nang baha to mga bayan. Grabe.
So dito sa portion na ito mga bayan, may buhos na yung pinaka-alignment nitong retaining wall. Ayan po sa taas mga kabayan. Oh. Yan na po, napaka-solid. So ganyan na yung pinakataas ng retaining wall rito po. No? Yan po yung pinaka-standard niya. Halos nasa 24 or 25 feet din ang taas mga kabayan. No? Yan na po yung alignment doon sa mga upload natin doon sa area ng SM Marikina, doon sa baba. Kasi itong Barangay Kalumpang nasa taas po ito mga bayan. Nasa Marikina City na po ito halos, no? So ayan na po yung retaining wall sa bandang kanan. Ay kakaiba yung disenyo. May mga kung Pilipino pa to, diretso lang to, pahaba. Pero ito may design pa mga kabayan at hindi lang basta-basta. Antindi ng reverse at yung mismong sheet pile na binaon. So yung kaliwa mga kakabayan, yan na po yung flood control na gawa ng Diskaya dati na kung saan ginigiba ngayon ng hapon. Yun po yung sabi ng dalawang senior citizen kaganina na ating na-interview, no? Dahil babaguhin yung gawa ng Diskaya para siguradong pang long-term solution ang flood control na ito. So, dito sa bandang kanan, yan po ay gawa ng hapon yan. Pero yung gawa ng Diskaya Construction Company mga bayan ay tatanggalin yon. Tatanggalin yun mga bayan at palitan ng gawang Japan. Sabi nga po ng isang tatay kaganina, no, na interview, na sabi ng isang engineer na matagal kami matapos pero pang long term solution naman ang gawa natin. Yan po yung sabi, no, ni tatay kaganina. So talagang kitang-kita naman natin mga bayan, hindi naman natin maipagkaila na talagang napakasulid kapag ang mga Hapon ang gumagawa sa kanilang infrastruktura. Kita nyo naman yan mga bayan, no? Yung rebars, nangingitim bago sila maglatag ng retaining wall. Ang retaining wall nasa bandang kaliwa. So ang likod
may buhos pa yan, may latag ng mga rebars, grabe. Kaya ang akala nyo, yung retaining wall na yan sa unahan ay walang nakabaon yan na solid na simento at talagang balot na balot ng rebars, ng bakal. Mayroon yan, tinabunan na lang nila mga bayan at yung mismong gumawa din sila sa likod ng retaining wall, ginawaan nila ng kalsada. Para sigurado, na alam nyo naman, may ilan tayong mga kababayan na minsan ay pasaway, ay alam nilang baka next week ay puro bahay na yung likod ng retaining wall. So ayan po dito sa mismong gym nila. Yung gym nila rito mga bayan, sigurado ito ay laging lubog kapag tumataas yung tubig rito sa Marikina River noon. Pero ngayon, once na ito'y matapos na, sabi nga po ng dalawang tatay kaganina, ay ang unahin di umano ng Japanese contractor itong side sa mismong bandang kaliwa. Yung sa bandang kanan kasi natin, ayun po yung Provident Village na kung saan ay talagang laging lubog yun kapag tumaas na yung tubig ng Marikina mga kabayan. So ito, bandang kaliwa mga bayan, yung inuuna nila pag full blast ngayon, baka daw sa 2018. So ito na po yung sa kabahayan rito. Yan po yung pinaka-alignment ng retaining wall. Ayan yung texture mga bayan, no? Napakakapal, napakasulit yung kakaiba talaga. Parang may halo silang mga chemical nito mga bayan na lalong titibay pa yung concrete cement. Yan na po yung pinakataas ng retaining wall sa kaliwa mga kakabayan. So itong bakal na sa bandang right side na bakod, tatanggalin yan. Gagawa sila ng daan rito. Hindi ba tayuan ng bahay dyan mga kabayan? Sa kabila mga bayan yan, di umano ay kay Diskaya nagawa. Yan. Na kung saan, yung pinakatuktok niyan, pinuntahan na natin yan, may upload tayo dyan. Na may mga bitak-bitak na ang lalaki. Yung pader na yan, parang matutumba na yan papunta rito sa ilog. May mga bitak-bitak na eh. Tsaka yung taas, yung flooring sa simento, ay mga halos isang dipa po yan ang lapad sa taas ng mga bayan. Pwede mag-bike dyan sa taas. Pero may ano na, something.
titigan nyo po mga bayan, ayan po, sa bandang kanan, yung retaining wall. Yan na po yung pinaka-alignment. Napakasolid. Napakakinis yung semento. Ang tindi. So, itong area na ito mga bayan, sa kanan natin, puro kabahayan dyan. Dikit na dikit rito. So, yung bakod na bakal, babaklasin para luluwag yung daan nila dyan. Dahil kung magsalubong yung tao dyan mga bayan, hindi pwede. Dapat nakatagilid. Kung nagkaharap kayo sa lubungan ay hindi pwede. Magkasagian kayo, dapat tagilid. So, ngayon, pag matapos yan, lalapad na yan. Dahil pinalaparan nila ang daan. Gagawa sila ng kalsada bali dyan. Pwede na mag-motor, single, sa lubungan. Pwede na siya. So, ayan po yung kaliwa natin, yung retaining wall, pinaka-alignment. So, napakataas na po yan. At yung lupa rito, sa bandang kanan ay tatanggalin po yan mga kabayan. Once na ito ay matapos na talaga. Babaklasin ito, lalaparan ito. Itong Marikina River mga kabayan. At tatanggalin pa po yung mga lupa dyan no, na nakatambak galing sa kabundukan. Masirain din po natin kaganina yung kabundukan sa may Tanay. Mula rito, kitang-kita natin yung mga kabundukan ay kalbo na. Baka dinevelop na, baka subdivision. Siyempre, pag umulan, malakas na ulan, ang mga buhangin roon, saan tatambak? Dito rin, sa Marikina River mga kabayan. So, dapat ay, once na pag ito'y matapos na, dapat every year, mayroong dredging dito mga bayan para mabaklas yung mga buhangin, mga lupa galing sa kabundukan dahil sa Antipolo, Rizal ay walang puknat yung pag-develop roon. Minsan pa may mga nakita tayong mga mining roon. Alam na natin kung bakit yan ay naaprubahan sa permit. Sino ang nasa likod, alam na. So yun lang po mga kabayan yung ating update. Abang-abangan po ninyo yung karugtong pa nito sa bandang Eastwood area at Santolan. Maraming salamat po. Paki-like, share, follow at subscribe. Poca Studio, hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. God bless po sa lahat. Maraming salamat sa suporta.